Wala, ako si Mr. Resumen. Ngayon, ipaliliwanag ko ang isang pelikula ng aksyon at drama na pinamagatang Big Brother. Magkakaroon ng spoiler sa unahan, mag-ingat kayo at maging maingat. Si Henry ay bumalik sa Hong Kong matapos magsilbi sa hukbo ng Estados Unidos sa loob ng maraming taon. Sa hangaring magsimula ng karera bilang guro, nagtungo siya sa dati niyang paaralan, ang Takchi Secondary School. Bagamat walang karanasan, natanggap siya sa trabaho matapos ipakita ang liham ng rekomendasyon mula sa opisyal. Bago umalis si Henry, binalaan siya ng direktor na ang klase niya ang pinakamalala sa paaralan. Pagpasok niya sa unang araw, tumambad sa kanya ang kaguluhang nagaganap. Ang ilang mga mag-aaral ay natutulog, ang iba ay kumakanta, ang ilan ay naglalaro ng video games, habang ang isang malaking bilang sa kanila ay nagluluto ng ramen sa isang portable na kalan. Kahit nang pumasok siya, binaliwala siya ng klase ng buo at ipinagpatuloy ang kanilang ginagawa. Sinubukang tawagin ni Henry ang atensyon nila pero nagbingi-bingihan lang sila. Hindi na niya pinilit at naglakad na lang sa loob ng klase habang nagkokomento. Pinagsabihan niya ang mga nagluluto na bawasan ang pagkain ng ramen dahil sa sobrang alat nito. Lumapit si Henry sa isang batang lalaki na nagngangalang Sufa na tumutugtog ng ukulele at tinulungan niya ito. Gayon din, binalaan niya ang isa pang batang lalaki tungkol sa radiation na maaari niyang makuha sa buong araw na pagtitig sa screen. Sa wakas makinig ang klase, nagpakilala siya at isinulat ang pangalan at numero niya sa pisara. Natawa sila sa pangit niyang sulat. Pagkatapos, may estudyanteng tumawag sa kanya at pinalaya siya. Natawa si Henry. Binabalewala muli siya ng mga bata at ipinagpatuloy ang mga aktibidad na ginagawa nila bago pa man siya dumating. Dahil sa wana, gumamit si Henry ng pambura at chalk para buhayin ang fire sprinkler ng silid-aralan. Mabilis na naghiwa-hiwalay ang mga mag-aral para hindi mabasa. Sa wakas ay nakuha na niya ang kanilang buong atensyon at opisyal niya silang tinanggap sa kanyang klase. Welcome to my class! Pagkatapos ng klase, isang grupo ng 5 mababang antas na mag-aaral ang nagtipon sa silid ng kagamitang pampalakasan para manigarilyo. Ang pinuno ng grupo, si Jack, ay in love sa isang mag-aaral na nasa grado mula sa ibang klase. Nakita siya ng iba na nakatitig sa litrato nito at pinagtawanan siya. Ang grupo ay may karibal na mga mayayaman at spoiled na bata mula sa basketball team ng paaralan. Pumasok sila sa silid ng kagamitan at pinagtawanan si Jack gaya ng dati dahil siya ay mahirap. Maya-maya, ang basketball team ay nagsasanay habang pinapanood sila ni Jack at ng grupo mula sa malapit. Pinitiwan ni Jack ang isang bote sa court na naging dahilan ng pagkadapa ng pinuno ng koponan. Tumawa ang grupo ngunit pinarusahan sila ng guro sa Ingles ng paaralan si Miss Liang. Para maiwasan ang parusa, ginawa nila ito ng kalokohan at tumakas sila habang abala ito sa paglilinis ng kanyang mesa. Sa kabilang banda, ang punong guro ng paaralan ay nag-aalala dahil ang lupon ng edukasyon ay nagpaplanong bawasan ng 20% ang kanilang taunang pondo. Ang mga tao mula sa lupon ay dumating para maglibot sa paaralan at siyasatin kung saan nila ginagamit ang kanilang pondo. Pagpasok ni Henry sa silid, sinalubong siya ng bitag na timba pero dahil mabilis siyang kumilos na iwasan niya ito nang walang kahirap-hirap. Ang mga mag-aaral na naghihintay para pagtawanan siya ay nagulat. Humingi si Henry kay Jack ng kanyang pakete ng sigarilyo, alam niyang naninigarilyo ito. Ibinigay lang ni Jack ang pakete, curious sa kung ano ang gagawin niya. Pagkatapos ay hiniling ni Henry kay Sufa na pangalanan ang 3 sangkap na nasa loob ng isang sigarilyo. Nang sumagot ito ng tama sa tanong, pinayagan siyang lumiban sa klase para sa araw na iyon. Lahat sila ay nagsimulang hampasin ang kanilang mga mesa na humihiling na sila rin ay makaliban sa klase. Nang tumigil sila sa paggawa nito, binigyan niya ang lahat ng sigarilyo at hiniling sa kanila na suriin ito. Alam ni Henry na kung babanggitin lang niya ang epekto nito sa kanilang kalusugan, hindi nila ito seseryosohin. Kaya sa halip ay tinanong niya sila tungkol sa mga kahihinatnan ng paninigarilyo at ipinaliwanag kung paano nabubuo ang alkitran sa mga baga. Sa unang pagkakataon, nakinig sila sa guro at nagka-interes na matuto. Pagtunog ng bell, pinasoli niya ang mga sigarilyo at nagatubili silang ibinigay ito. Nang araw na iyon sa cafeteria, pinatisod ng kapitan ng basketball team ang isa sa mga kaibigan ni Jack, si Bruce, gamit ang kanyang binti. Nagdulot ito ng pagtatalo ng mga grupo na naging pag-aaway.
Nagbatuhan sila ng pagkain at mga mesa na sumira sa lugar. Maya-maya ay pinaalam kay Henry na 5 bata mula sa kanyang klase ang pansamantalang sinuspinde dahil sa pagsisimula ng away. Nakita ni Henry si Jack na nakikipag-away sa kanyang kalaban sa hallway at pinigilan niya sila. Nang sabihang kumalma, sinabi ni Jack na hindi patas ang paaralan dahil lusot ang mayayamang bata. Pagkatapos ng klase, sinuri ni Henry ang 5 record para makilala sila. Ang una ay nagngangalang Sufa, anak ng isang immigrant na Pakistani na laging nadidiskrimina dahil sa kanyang lahi. Madalas siyang inaakusahan ng pagnanakaw ng mga pulis sa kanilang barangay. Ang tanging hiling ni Sufa sa kanyang buhay ay maging isang musikero. Ang pangalawang mag-aaral ay isang babae na nagngangalang Denan. Mula nang ipanganak, dismayado na ang kanyang ama dahil anak na lalaki ang gusto nito. Sinubukan ni Denan na makuha ang respeto ng ama sa pamamagitan ng pagpapakalalaki at paglalaro ng kotse. Pero balewala siya sa ama, prinsipyo naman ang turing sa bunso. Nariyan din sina Bruce at Chris. Sumama ang ina nila sa lalaki noong bata pa sila kaya nalulung sa alak ang ama. Ang magkapatid ay sa isa't isa lamang makakaasa habang lumalaki. Na-obsess si Bruce sa mga video games para makaiwas sa katotohanan habang si Chris naman ay nagtatrabaho ng mabuti sa isang grocery store para kumita ng pera para sa pamilya. Sa huli, walang nakitang impormasyon si Henry tungkol sa background ng pamilya ni Jack. Sa susunod na eksena, nakita natin si Jack na nagtatrabaho sa isang restaurant bilang isang waiter. Ang isang sugar roll sa mixed martial arts na nagngangalang Yang Jing ay dumating sa restaurant kasama ang kanyang kasosyo. Nang hindi nakatingin si Yang Jing, ninakaw ni Jack ang kanyang elegante na lighter ngunit nahuli siya. Ang mga tauhan ni Yang Jing ay pinagbubugbog siya habang sinusuri ang identification card ni Jack. Nang malaman niya ng estudyante ito, binigyan niya ito ng pera at inalok ng trabaho bilang delivery boy. Samantala, pinuntahan ni Henry si Sufa at nakitang tumatakas ito. Sa simula ay tinulungan niya ito, ngunit nang malaman ang dahilan ng paghabol sa kanya, kinampi niya ang ama. Pumunta sila ni Sufa sa tulay upang magpalipas ng oras doon. Saglit lang, sumama si Sufa at unang beses umawit sa harap ng tao matapos siyang apihin noon sa paaralan. Samantala, umuwi ang ama ni na Bruce at Chris gabing-gabi na naman at inutusang bumili ng serbesa sa tindahan. Pag tumanggi ang magkapatid, pinalayas niya sila. Kinabukasan, kinausap ni Henry ang ama niya at napapayag mag-rehab para sa mga anak. Samantala, dinalhan ng ama ni Denan ng make-up si Denan at pinakiusapang umasta bilang babae kahit minsan. Nagalit si Denan sa kanya dahil sa palaging pagpaparamdam sa kanya na hindi siya sapat. Inilagay niya ang makeup sa kanyang maliit na kapatid na lalaki at tumakas mula sa bahay dala ang susi ng kotse. Paalis na sana siya gamit ang kotse ng kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Henry sa tamang oras. Sinabi nito sa kanya na ang pagmamaneho ng walang lisensya ay ilegal at nagmungkahi ng alternatibo. Pagkatapos ay pumunta sila sa isang kart circuit. Inimbitahan din ni Henry ang kanyang ama at pinagkarera sila. Ang ama at anak ay walang awa sa isa't isa sa panahon ng karera at parehong lumabas ng track. Bigla, ang kart ni Denan ay binangga ng isang sasakyan. Ngunit nagawa niya itong maiwasan. Hindi niya alam umiiyak ang kanyang ama dahil akala niya ay patay na ang anak. Napagtanto ni Denan na mahal niya ang ama at niyakap ito. Kinabukasan, ipinadala sina Bruce at Chris sa rehab. Nagulat sila nang makita na ang taong kailangan nilang i-interview ay ang kanilang ama. Tinanong ng mga mag-aaral kung paano siya nagsimulang uminom. Sumagot ang lalaki na mahal niya ang kanyang asawa, ngunit iniwan siya nito sa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Dahil dito ay nagsimula siyang uminom at nakalimutan na may 2 siyang anak na dapat alagaan. Hindi inamin ng lalaki na anak niya sina Bruce at Chris, pero humingi siya ng tawad. Naiwang umiiyak ang magkapatid. Samantala, si Jack ay nagsimulang magtrabaho kay Yang Jing na nag-alok ng pera para lasunin ng isang manlalaban. Nag-atubili si Jack ngunit napilitan siyang tanggapin ang alok. Sa araw ng laban, si Yang Jing ay nag-sponsor ng isang boksinggero ngunit tumaya siya ng pera na matatalo ito. Nilagyan ni Jack ng droga ang inumin ng boksinggero ngunit nahuli siya habang ginagawa ito. Bago pa man niya masisisi si Yang Jing, binugbog siya at ikinulong sa isang locker. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating si Henry at tinanong ang mga fighter kung nakita nila ang kanyang estudyante.
Nang malamang nakakulong siya, madaling tinalo ni Henry ang mga lalaki. Naging matindi ang bakbakan, ngunit mahusay na naiwasan ni Henry ang kanilang mga suntok at pinatulog ang kanilang pinakamagaling na manlalaban. Sa susunod na eksena, nasa ospital sila kung saan ginagamot ang mga sugat ni Henry. Sinubukang ibunyag ni Jack ang katotohanan tungkol kay Yang Jing, ngunit pinatahimik siya. Kumalat sa telebisyon na si Henry ang bayaning lumaban sa propesyonal. Lalong sumikat si Henry sa paaralan at nirespeto na siya ng mga estudyante. Tumatayo pa sila para batiin siya, kabaligtaran ng dati nilang trato. Ipinapakita ng flashback na si Henry ay isang mapagbiro noong siya ay nasa paaralan pa. Binato niya ng water balloon ang isang estudyanteng tumutugtog ng piano at binali ang kamay nito. Sinuspende siya dahil sa away kaya napilitan siyang lumipad patungong Estados Unidos. Mula noon, nakikinig na ang mga estudyante kay Henry at nag-aaral ng mabuti para sa pagsusulit. Lahat sila ay nagtagumpay, maliban kay Bruce na nalulong na sa droga. Lumabas na habang si Bruce ay nalululong sa video games para maiwasan ang problema ng kanyang pamilya, nagsimula na rin siyang magdroga. Dahil hindi siya nakaka-focus, bagsak ang resulta niya sa isang mock entrance exam. Nangako si Henry na tutulungan siya, ngunit si Bruce ay lalong nadidistressed. Sa huli ay tumalon siya mula sa balkonahe ng kanyang bahay, dinala siya sa ospital at nalagay sa koma. Pinaluktot ng media ang balita at sinisi ang paaralan at si Henry sa nangyari kay Bruce. Ang mga opisyal ng lupon ng edukasyon ay kinapanayam si Henry at nagpa siyang bawiin ang kanyang lisensya bilang guro. Nang ligpitin niya ang kanyang gamit at lisanin ng paaralan, hinabol siya ng mga estudyante para pakiusapan. Nawalan sila ng gana, ngunit kailangang pumasa para maipagmalaki niya sila. Mula noon, doble na silang mag-aral para patunayang mabuting guro si Henry sa lupon. Sa araw ng pagsusulit, nakatanggap si Jack at lahat ng kaklase niya ng mensahe ni Henry na magtipon sa paaralan 1 oras bago ang pagsusulit. Nang magtipon ng mga estudyante, nalaman nilang pakana ni Yang Jing iyon para ikulong sila sa paaralan at mahuli sa eksamen. Ginawa niya iyon para turuan ng leksyon si Henry. Kalaunan, dumating si Henry at nabisto ang plano. Pinalaya niya ang mga estudyante at nilabanan ang mga tauhan ni Yang Jing para iligtas ang mga bata. Tumakas sila patungo sa exam habang nakikipaglaban si Henry. Habang naglalaban, ibinunyag ni Yang Jing na siya ang bata noon na binato ni Henry ng mga lobong may tubig. Dahil sa nabaling kamay, hindi siya nakasali sa paligsahan, tumigil sa pagtugtog at sinisisi si Henry. Sinubukan siyang pakiusapan ni Henry, ngunit inatake siya nito muli. Nag-agawan sila sa isang kutsilyo. Sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon si Henry na patayin siya, ngunit hindi niya ito ginawa. Humingi siya ng tawad sa kanyang nagawa noong siya ay bata pa at naglakad na palayo. Nakarating ang mag-aaral sa examination hall sa tamang oras at natapos nila ang pagsusulit. Ilang linggo ang lumipas. Lahat sila ay nakapasa. Nagpiano muli si Yang Jing pero kailangan mag-ensayo ng matindi. Mabilis gumaling si Bruce at susubok sa susunod na taon. Masaya ang direktor, nagpasya ang lupon, bigyan sila ng 20% bonus dahil napakahusay ng estudyante nila sa pagsusulit sa pagpasok. Nagturo muli si Henry at inulit ang fire sprinkler trick sa klase. At dito nagtatapos ang napakalupit na pelikula. Mag-subscribe para sa higit pang video, i-click ang notification bell at mag-like para makatulong. Salamat!